we are experiencing. Ano bang kalaki ang problema mo? Ano man ang pinagdadaanan mo, hayaan mo lang dumaan yan. Huwag mo na-entertainin yan. Tingnan natin kung gaano kalaki ang ating Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay at ano ang nagawa ng Diyos sa atin. Meron ba? May nagawa ba ang Diyos sa atin? Then hindi tayo dapat manghinaan, hindi dapat tayo manghinawa, patuloy tayo maglingkod sa Kanya. Bakit? Kasi Diyos siya. Tapat siya. And He is very true to His word. Wala siyang pangako na Kanyang hindi tinupad. Kaya dapat lang sa lahat ng oras, sa bawat sandali, sa bawat araw na ating buhay, patuloy natin siya ilunglong sa Kanyang dapat pagkalagyan sa ating buhay. Sino ba ang Diyos sa iyo? Siya ba si Jesus ba ang hari na makahari? Pero sa atin, no? Siya pa rin tayo pa rin nasusunod. Hindi pa rin siya dapat hari na susunod. Pero at this time, pasalamat natin daw ito maging buhay natin sa araw-araw. Let's hail King Jesus. Lugod natin siya. Mamahari siya sa atin. Ngayon na. Amen. Tested na ito. Mga binago ng Panginoon. Kasama na ako. Binabago ka. May mga binabago pa rin. Kaya dapat tayo araw-araw laging ba? Pagod na ba kayo? Pagod na yun. Meron ba? Meron talaga. Ako naman hindi ako pag pinatutulog, hindi ako nanginisip. Kung malay ko, kayo na nakatulog yan, di ba?
blessing sa kanya. But my dear brothers and sisters, our God is good. Maaasahan talaga. Nasubukan nyo na? Gusto nyo subukan ng Diyos? Huwag na. Napatunayan na natin. Kung tayo nalikakatas natin ang mga kamay, sabi natin, Lord, nasubukan ko na kayo. Ayoko na makipagsubukan sa inyo. Mula ngayon, ikaw na. Ikaw na, Lord, ang maghari sa buhay ko. Sabi ngayon, nawa, bigyan niyo ako ng kapangyarihan na maunawaan ko ang inyong mensahe para sa akin, na iuwi ko, pagyayamanin ko, at hindi ako mananahimik, ibabahagi ko ito sa lahat ng nangangailangan na makarinig ng mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. I claim. Empowered na. Amen. Amen. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord. At purihin natin siya. Tayo po. At tayo makasalamat sa Panginoon. 29 blessed years na nag-joke mga kapatid. Kung 29 years tayo pinagpala, bakit hindi niya tayo ulit pagpapalain ngayon? Pwede na po tayo po mga kapatid as preparation for our 30th. No? Next year, 30th na. Right? Yung pari na rin si Jesus. Pero papalit sa kanya si Jesus pa rin. Kaya nung nakaraang linggo lang pinagpala kami sa Southern California. Hinahabi ko naman yung pinagpala ng disciple na pinadala ni Lord doon. Walang ibang pinahali ko. Tesla, at saka Rambo. Mamahalin talaga. Tesla, yung kaya pinamahalin nyo. Ako, Ford lang ang kaya. Ano ba yung Tesla? Basta, blessing. Sino may gusto ng Tesla? Ayaw na. Hindi. Sa akin, Ford lang. Kasi alam na ng Ford. Paano yung Ford lang tayo? Yung Ford naman sa akin ay yung for him and overjoy. Hindi disciple. Yun ang aking lagi. Sabi ng iba yung Ford of fix or repair thinking. Well, ang aking buhay pananampalataya ganun. Every day, pinipix si Lord. Every day, nire-repair si Lord na kaya yung asa na lang sa kanya. Every day, our life. Kaya mga kapatid, sabi ng ating tema is blessed brother are those who hear the word of God and obey it. Mahalaga talaga. Alam mo yung mahalaga? Importante. Importante. Mahalaga talaga yan. Kasi ang aming Panginoon, it was presented by ako nga pala si brother. Kasi kaysa lang mapunta ng Panginoon, mas pinapadala kahit hindi ko na ako matandaan. Ang matandaan niyo lamang kung sino nagpadala sa akin, sino nagsubo sa akin. Ang tanginong balita yung aking inahayag. Kasi yung aking balita ang iahayag ko mga kapatid, ako, matandamay na kayo. Pero kung matandamay na din lang kayo, idadamay ko na kayo sa pagpapalang na loob ng aking Panginoon. Ang ating iahayag. I've been serving the Lord God Almighty Father in the name of Jesus. Silently. Madalas na, actually this is my second time only na ako yung ma-assign dito sa Northern California. Wala ko kilala ko si Brother Carl. It's my second time only. The first one is yung CNSS doon sa Sacramento? No, not Sacramento. In San Diego. I think bahag lang doon sa San Diego that time. Hindi na kaya yung mga iba, hindi alam ng disciple preacher pala ako. Ay lalo na kung saan ako na yung sign ni Lord. Lalo hindi na ako nakita sa USA. Dahil lalo na ako nakakala. Kaya sa Europe, kasama si Brother Willie. Tapos, kaya hindi na alam.
pick up. Hatid sundo. Pick up sa airport. Tapos, babalik ulit. Usap sila mamama sa taagaling. Parang, those were the days, ano? Minsan na-assign ako sa Washington DC. Kasama pa si Sir Rudy. After nito, meron nagpapasalamat sa akin. Umiiyak. Humingi ng tawad. Bakit po? Sabi ko, bakit po kayo umiiyak? Patawad po. Pinatawad na kita. Hindi mo alam yung kasalanan mo. Pinatawad na kita. Sabi ko, pinagalitan po kita noon. Hindi ko na matanda. Yung pala, siya pala yung minsan sinundo ko, papasundo sa lahat. Tapos natin sa hotel niya. Galit na galit ako kasi yung aking yung fiancé, kakatagpuin. Puti pa naman. Foreigner daw pa naman. Sabi ko, kaya mga kapatid, sabi mga kapatid, hindi kailangan maging teacher ang kapwa natin para ikalang mo. Lahat ng ginalang ng Diyos, ginalang naman niya o hindi, ikalang mo siya. Bakit? Kasi ikaw taglay mo ang salita. Amen. Dalaga mo ang pagpapala ng Panginoon. Kaya na nila, pagpapala din mga kapatid ko kay Kristo ang mamala sa atin ng ating kapwa. Okay? Kaya mga brothers and sisters, ano bang salita ng Diyos ang dapat natin sundin? Yesterday, nagkaroon ng pag-aaral of discipleship kahapon. At amin nga napag-usapan doon, ano ba yung tinanong sila? Ano ba yung bilin ng Panginoon na dapat natin sundin? Ilan ang sabi nila ay sa mga love God your friend or your heart or your mind. No? Tapos ay love your neighbor and love yourself. Kadalasan naman tayo hindi natin ginagawa sa sarili natin. Di ba? True, di ba? Bakit? Kasi bawal na tayo eh. Hindi, kunti lang brad. Kunti lang. Ako kunti lang, dumami ng dumami. Sabi nga natin, sabi ko, nagsimula ito sa pakikinig. Tapos, bawal na tayo eh. Nagawin pa. Mamahal sa sarili kaya hindi-device na di ba? Sabi niya, mahalin mo ang iyong, mahalin mo kapag-gaya ng pagmamahal sa iyo. Love others as I have loved you. Maganda po na ng Panginoon, di po ba? Kaya naman, ano ba talaga yung Word of God na gusto ng ating Panginoon na ating dapat gawin? Di marami. Dasal, pakabuti. Tama rin yun. Pero ano ba yung utos sa ating Panginoon? Find it before the visible ascension of our Lord Jesus Christ. Ano ba yung visible ascension? Tanong pala, kailan si Lord nanuklog sa kanan ng Ama? Kailan siya umakyat sa langit? Pagkabuhay ng muli. Anong sabi niya sa kanyang word nung siya ay nakapako sa krus? Anong sabi niya doon? Sabi niya, di ba, sa last word, no? Anong sabi niya na sinabi niya sa Ama? Di ba sabi niya, Lord, into your hands I commend my spirit. Then, lalagtan siya ng iba. So, do you think ang ating Panginoon si Kristo, nung isinuko niya sa Ama ang kanyang buhay, kailan siya naman sa Ama? Well, right there, di ba? Hindi mo yung pagkabuhay. When Jesus, Father, into your hands I commend my spirit. Ano kaya? Tinatang agad ni Ama yun? Palagay yun. Immediately, tinatang agad yun. Ganun ang kanilang connection, mga kapatid eh. Walang gap yung kanyang connection, ang kanilang connection. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, every time na meron siyang himalang gagawin, anong ginagawa niya? After ng himala, anong ginagawa niya? Ako yun. Gawa sa akin, kaya bumalik niya. Ganun pa ng Panginoon. Lagi niya tinuturo ang Ama. Kaya naman, after ng successful niyang or mga successful niyang mission, nagpagaling siya, may himala siya ginawa, anong ginagawa niya? Right after that, balik agad siya sa Ama. Reconnect agad. Ganun
life that we receive blessing from the Lord. Every time na tayo gagamitin ng Panginoon, every time na tayo nararanasan mga kapatid, ang himala ng Panginoon sa ating buhay, dapat atin, we will go and reconnect sa ating Panginoon. Magpapasalamat kagad tayo sa Kanya. Bakit? Because we appreciate yung kanyang ginawa sa atin. You appreciate ang ginawa niya sa'yo, dapat babalik ka lagi sa Kanya at iyong muli i-reconnect at muli ka tatanggap tuloy-tuloy ng pagpapalang iyong tinatanggap. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na i-maintain natin ang ating connection sa Ama. Bakit? Kasi kapag hindi natin i-reconnect ang ating sarili sa Kanya, parang gadget ka, parang cellphone ka, malolo ka. Pero pag we maintain our relationship sa Kanya, we maintain yung ating connection sa Kanya, parang ang gadget o cellphone na lagi naka-plug sa wall, charger, hindi malulukan. Kaya ang gagamitin mo, walang ibang kalakasan kung hindi ang kalakasan ng Diyos na kaloob sa iyo. Hindi ka malulukan, tuloy-tuloy ka maglilingkod, tuloy-tuloy ka gagamitin ng Panginoon, tuloy-tuloy na dadaloy ang himala ng Panginoon tuloy. Sa lahat ng ginagawa mo, saan ka mapupunta kapatid? There will be no other name that will be glorified but kundi ang pangalan natin, Panginoon, ang ating Amang Yahweh in the name of Jesus. Napakahalaga mga kapatid to maintain our connection. Amen? And then mga Panginoon, Diyos, ang ating Panginoon Yesu Cristo before, no? Siya ay tinatawag ni Bishop Bakari na visible ascension. Kasi Jesus ascended to heaven nung isinabit niya sa Ama ang kanyang espiritu. Na sinabi niya, into your hands, I commend my spirit. So, ginawa ng Panginoon para maging mas maunawaan natin, binigyan niya tayo ng visible ascension. Ano yung visible ascension? Yung before siya umakyat sa langit, no? Ay inihabilin niya, yung kanyang habilin, in Matthew 28:16-20. Yan ang habilin niya, sinabi niya, sa 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth have been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. But most of the time, mga kapatid, tumitigil po tayo doon sa therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Tumitigil na rin, okay, basta disciple na eh. Disciple na. Ang dapat itutuloy po natin yun sa verse 20. Sabi niya, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sinabi pa ni Lord, teach them some of the commandments I have given you. At sabi niya, teach them everything I have commanded you. So kung ano ang kinuman sa atin ng Panginoon, yan ang tuloy-tuloy natin gagawin. Yan ang tuloy-tuloy natin ibabahagi at gagawin para sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Susunod tayo sa salita ng Diyos, dapat alam po natin ang dapat natin sundin. There's a lot of words na dapat natin tandaan, but we need to go and continue the mission that is given to us by our Lord Jesus Christ. 39 years tayo pinagpala. 40 years na in some, di ba? Pero mga kapatid, hindi tayo dapat titigil in this blessed community, in this LCWXI, where Jesus Christ is Lord. No? Kaya nga ano kami ito laging family appointment with Yahweh LCI. Family appointment. Bakit? Because we are all family of God. Kaya kinakailangan ng mga kapatid ko kay Kristo, no? Bilang mga tinawag ng Panginoon, bilang mga pinagpala natin, Panginoon, hindi mo dapat tayo tumigil sa pag-reach out doon sa mga nangangailangan pang makarinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga mga kapatid ng salita ng Diyos, kaya nasabi ng ating Panginoon, and teach them to obey everything I have commanded you. Yun ang commandment natin, Panginoon. Pero may kalakit na pangako yun. Anong pangako yun ng Panginoon? And surely I will be with
from the pandemic na nakaraan. Marami pa rin takot lumabas. Marami pa rin akala mo, normal, nakakausap mo, pero ito, something is going on. Iba, hindi na nakakata ng gawain. Bakit? Pag naalala ka, hindi na nakakata ng gawain. Alamin mo bakit. Hindi para pag-usapan, hindi para i-test mo, para alamin mo, para maging pagpapala ka for those who need Jesus. They cannot come to the gawain, we will bring the word of God to them. They cannot come to God because of their situation, we will bring the word of God to them. We will bring God to them. Kaya my dear brothers and sisters, no? Kaya kailangan mga kapatid, para maging ang unang punta dito, yung true blessedness, sabi niya, ng aking binasa ng aking team. The true blessedness comes from the obedience of the Word of God. No? Kasi, di ba sabi ko sa Luke 11:20, this is yung ating tema, no? Blessed rather are those who hear the Word of God and obey. Bakit mga kapatid? Because mahalaga ang salita. Amen. Sa dami ko, ang mahalaga. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Kasi may kapangyarihan na ito. Ang salita ng Diyos. This is a celebration, mga kapatid. So let's celebrate
hearing God's word, no? Because it's very crucial in our spiritual growth. No? Sabi kasi ni one of the seminars ng mga staff sa Vatican, meron bigay na advice po Francis bago pa lang siya sa Papa, ay sinabi niya na we have to guard or take care of our spirituality. We have to take care of our spirituality. Our spirituality kasi when sanctity ay mababa or diminish yung ating sanctity, also our way of serving the Lord, our spirituality will go down. Dati, blessing ka, hindi ka na magiging blessing. But when we nourish ourselves with the Word of God, because it heals, it gives us strength, it gives us knowledge, it gives us wisdom. No? Sabi kasi in Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So we need to know more about Christ. Every day in our life, we need always to desire to know more about God, what God can do to us. And we need to identify who Christ is in our life. Amen. Because if questionable, and our relationship to God is questionable, then it will become questionable also the way we are serving the Lord. There's a lot of people who are serving but not actually devoted to God. They're devoted to their service, but not their devotion is not to God. So if our desire, if our devotion is to God, then everything we are doing for the glory of God will be blessed by the Lord. Amen. The Lord will always be with you. Iwanan ka na ng lahat. Mag-isa ka na lang. Wala ka nang kakampi. Let's say in a community or in a family or wherever you are, nag-iisa ka na lang. Pero hindi ka umihiwalay sa Diyos. Hindi ka pababayaan. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa kanyang mga salita. Bakit patapat-tapat ka lang? Ang ating Panginoon Diyos, mananatiling tapat. Hindi man tayo maging tapat. Yung sister kanina, pinakabahan niya, di ba? Nagkakamali siya, nagkakaslaan na piniwanan niya ang Panginoon. Pero iniwanan mo siya ng Panginoon? Hindi. Binigyan pa siya ng bonus. Ganon ang ating Diyos. Ganon kabuti ang ating Diyos. Dinisaya niya uwi siya ng 40 years. 40th anniversary. Binigo ba siya ngayon? Okay, interest pa. Pagbalik niya, bitakot na naman siya. No? Ganon kasi magbigay natin Panginoon. Kaya, kasi kapamilya, 40 years pa rin namin na sister pa. Which is kaya, hindi natin alam na kung kanang kami kinasal pa na is the same na lang foundation ng ating same man pa. Kami 11, kaya sa Sunday, kaya ako kasi dahil ang sister mo, busy na naging pake ng ating brother sa Sunday. Pero mabuti ko, sumunod ka kay Lord, sabi nila, punta ka lang. Pinasama mo sa mga, sabi naman ni Lord na naman. Na naman sa brother namin, punta ka lang. Hindi mo nas malapit sa hindi, kailangan. Ano ba? Isusunod ka. Amen. Pero dapat tayo mga kapatid, sunod tayo sa salita ng Diyos. Sunod tayo sa mga ginagamit ng ating Panginoon Diyos. Huwag na naman pagtupik-tupik. No? Dahil kapag pinagpahalagahan mo mga kapatid, pinagpahalagahan mo ang bilin, ang tagubilin sa atin ng Panginoon, magiging mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Mahalaga. Sabi mo, Lord, I am important to you because you are important to me. I know. I always fail you. But you are a merciful God. Meron tayong divine mercy of God. Kaya may Francis, dahil sa pagsunod ko lamang, sa salita na sa pagsunod ko lamang, sa mga taong ginagamit ng Diyos, ay nakarating ako sa divine mercy.
bibiyahe kami from point A to point B. It takes only 20-30 minutes. Pero dahil sa napakaluwag na traffic, nakakam na 3 hours. Paano mo ano gagawin mo? Ay, hindi yung aking tatawin ko. Hindi ko mga sinasakyan sa atin dahil sinasakyan natin pagka LA to San Francisco, Northern California, Southern California, Southern California, Southern California. Wala naman ganun sa atin natin. Ang public transport, yung mga malalayong biyahe, yes. Pero yung malalapit ng biyahe, malala. Kung gagawin mo, nakakakita ka na ako. Dahil pa, hindi naman pwede mag-overflow para kaya ganyan si Lord eh. Bigyan ka ng wisdom, di ba? Kaya yung lahat ng peace, pinod na ako. Pero alam nyo, sabi nga ni San Agustin, pag-uwi kong santo, the God who saves you without your participation will not do a miracle without your cooperation. Amen. Niligtas tayo ng Diyos, wala tayo kaya. Wala tayong ginawa. Pero, para makaranas tayo ng himala, sabi ko ay, you need to cooperate with the Lord. Amen. Wala kang gagawin. Wala kang papala. Ay, puro pagpapala ang binibigay ng Panginoon. Paano? Ginawa ko. Yung aking mataas. Yung ay anong baba. So, isang doktor. Normal na exercise, diet, kita exercise mo lang eh. Dati na kami na. Hindi na healthy pa kinakami ko eh. Hindi na kumakain ng rice, pero isang marami pa rin kinakain. Kaya binigay na ako ng dietitian. I work with dietitian. Bawal kakain ko, tinitigpang ko. Exercise naman. Sumama ako sa sister ko. Kasama sa akin. Sabi naman tayo nag-gym. Parang namin nag-gym. Pero sumama ako sa kanila sa kanyang dance. Tapos namin sumamba. Tapos, sabi ko yung sister ko yung tapos natin mag-probation, sumpa naman tayo. Sumama ko sister ko yung sumpa, may Latin dance, mayroon pang walk-walk, yung African dance na pinininig yung mga letters, A, B, C, tsaka mga animal. Masaya ko yung mga animal, masaya ko hindi ko pa ng mga... So I lost at least 40 pounds. 60 pounds actually ulit. Dinadala ko na ulit. Marami namin, siguro isip na ang dami ko. Kaya, lahat ngayon ang tawa kami, Sister May. Sister May, si Brother Noel. Ay, paano? Kaya na. Di ba, pagkakan may nakakita kasi tayo ng mga mahal, alam mo, mamatay na eh. Kaya sabi ni Lord, di pa. Nakamuna ako sa monte. Darings na ito, serve again. Sabi ni Lord, paano makahayin mo yan? Every time, kailangan pumunta ako sa makalayan, pero kailangan paano ako maglilingkod yan? Tapos kailangan pa lang pumunta sa hindi naman pwede yun. Paano to? Kailangan pa ako learning. So, kung hindi na naman tapos na ang mission ko talaga,
sister natin. Mercy of them. Pero kung saan siya pupunta, binibigay siya ng posisyon. Lord, dito na lang, attended na ako. Okay na sa akin, pagkano na ako. Tapos, tanggap ng biyaya pa rin ako. Pag tinawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para gamitin ka, o may maging daluyan ng pagpapala natin, Panginoon, huwag mong biguin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi kami binibigo. Ang ating Panginoon, tapat siya sa atin. Naglingkod ka, hindi kanya malilimutan. Hindi kanya bababayaan. Darating po tayo mga kapatid, makikita muli sa iyo ni Lord kung gaano siya katapat sa iyo. Na hindi kanya pababayaan. Hindi lang ikaw. Buong sambahayan mo. Hindi niya pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya kung meron mo na gawain, meron mo mag-aaral, huwag kayong absent. Buti pa kayo mga classmate ko sa Zoom. Talaga yung Tuesday, sa atin na Monday night, at saka Friday night, mga nagbubuya. Kaya sa sister, may mga classmate natin, ahaway-kaway kayo. Pero pagka nasa Zoom, talaga naman. Nataasa ko yung mga bata. Puro na sa tulog. Tulog ka, playback na lang ang panoorin mo. Pero sabi ko si brother na, mabuti na yung fresh na salita ng Diyos ang pinakikinggan mo. Para magpapala, fresh. Araw-araw, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Fresh lagi ang iyo mga tatanggapin sa Panginoon. At because tumatanggap ka ng pagpapala sa Panginoon, number 3, yung obedience mo mga kapatid, ipagpapakita ka sa sign of the love of God. Paano mo susuplian yung pagmamahal ng Diyos na iyong nararanasan? Ay, pagmamahal mo ang iyong ipakita. That's what we need to demonstrate, mga kapatid. How are we going to demonstrate the love of God, our love to God? When we show our commitment and our dedication, kami nga ni Brother Jojo, yung dedication, yung commitment and dedication, kaya tayo laging energized lagi by having seen yung aming commitment. Sabi nga yung John 14:15, if you love me, keep my commandments. Paano mo mapakita yung commandments mo yun? Na mag-ginagawa mo lahat sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng ginagawa natin, puri sa ating Panginoon. No? we are dedicating ourselves, our love to those around us, no?
Sinishare natin sa kanila in prayers, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Laging naroon yung katapatan natin na isinishare natin ang kabutihan ng Diyos sa iba. Meron tayo dito sa gawain dialogue sa Department na tayo yung neighborhood prayer na kung saan ay ating sinishare yan. Binabahagi natin sa mga tao hindi makakarating sa gawain, dadalhin natin sa kanilang tahanan ng gawain. Hindi sila makalapit sa Diyos because of their condition. No? They've been so paralyzed already because of their condition, probably spiritually paralyzed. Hindi na sila makalapit sa Diyos because of their mistakes, because of their sinfulness, because lahat na kanilang magmumula sa Panginoon, we are going to bring God to them. So they again will experience the love of God through you. No? We've been offering this to sa Canada, sa Europe. They're so very good na sa pag-NPG. Lahat na napupuntahan ko na gawain. No? Ang aking prayer lagi is makapag at least may isang ma-open na gawain. We have here every Friday, Wednesday, Friday din. Meron ibang Saturday, maraming Saturday. Pero Monday, meron na. Tuesday, meron na. Wednesday, meron na. Thursday, meron na. Dapat, meron. 29 years. Now, number 4, the Word of God, let's use the Word of God as a guide to our life. Kaya, God's words must serve as a guide and light in our lives to help us navigate through challenges and make a righteous decision. Kaya nga diba, in Psalm 119, verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang ilaw natin gagamitin, mga kapatid, to share to others ay yung ilaw na nagbibigay tanglaw. Hindi yung pag tayo ay mag-minister sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, kailangan nakashade sila. Bakit? Kasi your life is too bright. Nakakasilaw, nakakabulag. Our life must be like the light of Jesus. A light that shines our path. Para makita natin ang tamang landas so that we know what road to take. We know what if we need to turn here or go straight and keep our course. Kaya mga kapatid, in everything, in our journey, dapat lagi tayong umasa, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya naman, ang ating awitin dito ni Sister Shawnee ay walang iba, hindi ba? Kasi, pag binigay ka ng Lord, ano ang gagawin? Jesus, you will find. If you only
dahilan ba yun para tumigil siya sa kanyang pagliling? Hindi siya tumigil, mga kapatid. Bakit? Because alam niya, ang Diyos na tumawag sa kanya 40 years ago is the same God. The same God. The same